So, 2 Corinthians chapter 3, dito tayo sa question and answer. Ang mga question at saka answer ay nandun lang din dito sa within the chapter lang din. Okay? So, ang unang tanong, sino ang hindi na kailangang magkaroon ng sulat ng rekomendasyon ayon kay Pablo sa 2 Corinthians 3 verse 1, si Pablo at ang kanyang mga kasama. Sa number 2, ano ang tinawag ni Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto ayon sa chapter 3 verse 2, ang kanyang sulat or epistle? Number 3, saan nakasulat ang sulat na ito? Ayon sa 2 Corinthians 3 verse 2, sa puso, sabi ni Pablo. Sa pang-apat, sino ang nakakabasa ng sulat na ito? Ayon sa verse 2, lahat ng tao. Number 5, kaninong sulat ang mga taga-Korinto? Sa verse 3, sulat ni Kristo. Number 6, ano ang ginamit sa pagsulat ng sulat ni Kristo? Ayon sa verse 3, ang Espiritu ng buhay na Diyos. Verse 7, hindi ito isinulat saan? Sa verse 3, hindi sa mga tapyas na bato. Verse 8, saan ito isinulat? Yun sa verse 3, sa mga tapyas ng pusong laman. Verse 9, number 9, kanino nagkaroon ng pagtitiwala si Pablo ayon sa verse 4? Sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Number 10, sino ang nagbigay ng kakayahan kay Pablo? Ayon sa verse 5, ang Diyos. Number 11, ano ang ginawa ng Diyos kay Pablo? Ayon sa verse 6, ginawa siyang sapat na ministro ng biyaya. Number 12, ano ang nagbibigay buhay? Ayon sa verse 6, ang Espiritu. Number 13, ano ang pumapatay? Ayon sa verse 6, ang titik or the letter. Number 14, ano ang tawag sa ministeryo na nakaukit sa mga bato? Ayon sa verse 7, ministrations of death. Number 15, ano ang nangyari sa mukha ni Moses? Sa verse 7, ito ay nagliwanag. Number 16, bakit hindi matitigan ng mga Israelita ang mukha ni Moises? Ayon sa verse 7, dahil sa kaluwalhatian nito. Number 17, ano ang higit na maluwalhati kaysa ministeryo ng kamatayan? Ayon sa verse 8, ang ministeryo ng Espiritu. Number 18, ano ang isa pang tawag sa ministeryo ng kamatayan? Ayon sa verse 9, ministeryo ng kahatulan or condemnation. 19, ano ang kabaliktaran ng ministeryo ng kahatulan? Ayon sa verse 9, ministeryo ng katwiran. 20, ano ang mas dakilang kaluwalhatian? Ayon sa verse 10, ang kaluwalhatian ng biyaya. 21, ano ang nanatili? Ayon sa verse 11, ang biyaya. 22, dahil sa pag-asang ito, paano nagsasalita si Pablo? Ayon sa verse 12, nang may malaking katapangan. 23, sino ang nagtalukbong sa kanyang mukha? Ayon sa verse 13, si Moises. 24, bakit nagtalukbong si Moises? Ayon sa verse 13, upang hindi makita ng Israel ang paglipas ng kaluwalhatian. 25, ano ang nangyari sa pag-isip ng mga Israelita? Ayon sa verse 14, naging bulag o pinatigas. 26, ano ang nananatili kapag binabasa ang lumang tipan? Ayon sa verse 14, ang veil or lambong. 27, saan lamang inaalis ang lambong or veil? Ayon sa verse 14, kay Kristo. 28, ano ang nasa puso ng Israel kapag binabasa si Moises? Ayon sa verse 15, isang veil or lambong. 29, kailan maalis ang veil or lambong? Ayon sa verse 16,
kapag ang tao ay bumaling sa Panginoon. 30, sino ang espiritu na tinutukoy ni Pablo ayon sa verse 17? Ang Panginoon. 31, ano ang naroon kung saan naroon ng espiritu ng Panginoon? Ayon sa verse 17, kalayaan. 32, paano natin minamasdan ang kaluwalhatian ng Panginoon ayon sa verse 18 nang walang veil or lambong. 33, ano ang nangyayari habang minamasdan natin ang kaluwalhatian ng Panginoon ayon sa verse 18? Tayo ay nababago. 34, naging katulad ng ang mga mananampalataya. Sa verse 18, katulad ng larawan ni Kristo. 35, mula saan hanggang saan ang pagbabagong ito? Ayon sa verse 18, mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. 36, sino ang gumagawa ng pagbabagong ito? Ayon sa verse 18, ang Espiritu ng Panginoon. 37, ilang beses binanggit ang glory sa kabanatang ito ayon sa verse 7 hanggang 18. Maraming beses bilang paghahambing ng lumang or the Old Testament at sa grace. 38, ano ang pangunahing paksa ng kabanata? Ayon sa verse 6 to 18, ang kaluwalhatian ng biyaya. 39, ano ang isinulat sa mga tapyas na bato? Ayon sa verse 3 and verse 7, ang lumang tipan or kautusan. 40, ano ang isinulat sa puso? Ayon sa verse 3, ang gawain ng Espiritu under grace. 41, kanino nanggaling ang kasapatan ni Pablo? Ayon sa verse 5, sa Diyos. 42, ano ang hindi pinagtitiwalaan ni Pablo? Ayon sa verse 5, ang kanyang sariling kakayahan. 43, sino ang gumawa sa mga apostol bilang mga ministro ng biyaya? Ayon sa verse 6, ang Diyos. 44, ano ang epekto ng ministeryo ng katuwiran? Ayon sa verse 9, higit na kaluwalhatian. 45, ano ang nangyari sa kaluwalhatian ng lumang tipan kumpara naman sa grace program? Ayon sa verse 10, nahigitan ito ng higit na dakilang kaluwalhatian. 46, ano ang lumilipas? Ayon sa verse 11, ang dating kaluwalhatian ng lumang tipan. 47, ano ang nanatili magpakailanman? Verse 11, ang kaluwalhatian under grace. 48, ano ang hadlang sa pag-unawa ng ilan sa lumang tipan? Ayon sa verse 14 to 15, ang veil or lambong sa kanilang puso. 49, ano ang nag-alis ng espiritual na lambong or veil? Verse 16, ang pagbaling sa Panginoong Hesukristo. 50, ano ang pangunahing mensahe ng Pangalawang Korinto or 2 Corinthians 3, ang biyaya kay Kristo ay higit na maluwalhati kay sa lumang tipan. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay buhay, nagdadala ng kalayaan at unti-unting binabago ang mga mananampalataya upang maging katulad ni Kristo. Ayon sa chapter 3 verse 6, verse 17 to 18. Okay, hanggang dito lang yung ating question and answer sa 2 Corinthians chapter 3. Maraming salamat.